all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya ay papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang. Kasama ang hukbo roong karamihan. Ang araw at buwan siyang purihin. Purihin din siya. Ng mga bituin, mataas na langit, siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating pambungad na himno, Come Thou Almighty King.
Mapagtagumpay ka at sa amin Hari walang hanggan. Naging laman, makapangyarihan, yung pakinggan. Bayan mo'y basbasan, magwag iyong aral, at kami ay bigyan kabanalan. Mga aliw na banal, ang iyong patnubay, kagalakan, malakas ka ang saktan, puso'y paghahain, at huwag kang iwan-iwang mahal. Tayo po'y manalangin. Pinupurihan at pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa napakadakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na kami ay inyong iniingatan, patuloy mo kaming ginagabayan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyayang pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, ay ikaw po ang pumatnubay sa mangunguna sa bawat isa sa amin, ang makikinig ng iyong mga salita at magbibigay ng iyong mensahe na magiging kalakasan namin sa aming buhay. Nawa, O Diyos, ikaw po ang aming papurihan, sasambahin sa aming buhay. Kung anuman, Panginoon, ang mga pagsubok na nararanasan namin, ikaw pa rin ang aming papanigan at yayakapin. Ang lahat ng ito'y dinadalain po namin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Kaya nga sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, turing ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng isang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring niyo higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan natin si Lord.
Praise God. Salamat po, Panginoon. Patuloy po tayong nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon. At kasama sa espesyal na bahagi ng Christmas 2021, yung pagkasalansan ng mga araw. Walang hindi inayos ng Panginoon na ang sinasabi sa atin ng Panginoon ay pagkatapos ng Christmas worship natin kahapon, ang sabi ni Lord ay, I want more of you. Amen ba yun? Kaya andito tayo ngayon. Sabihin din natin kay Lord, Lord, I want more of you, Lord. Praise God. Ngayon po ay first Sunday after Christmas at tayo po ay nagpapasalamat sa isang mabuting Diyos na sumama sa atin hanggang makarating tayo sa araw na ito. Isang, sabi nga natin ay isang makabuluhan at di malilimutang Pasko ang dumaan sa atin at tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pananambahan. Ang ating pong New Year service ay sa December 31, sa New Year's Eve natin, alas 7 ng gabi. Wala po tayong simba ng January 1. So, gawin po natin yun na family day. Then, the next day, January 2, ay Sunday. Kaya magkita-kita tayo uli. Kaya sabi ko nga, inayos ni Lord na lagi natin siyang makasama at tayo din po, lagi tayo magsama-sama, kasama yung mga nasa pagsambahay. Kayo po na nasa mga tahanan ay bumabati din po kami sa inyo ng mapagpalang araw. Ganon din po yung nasa iba't ibang lugar. Yung ating pong online Christmas Institute ay 26 to 29. Yung execution po ng online Christmas Institute ay dito po gaganapin sa atin. Nakiusap po ang mga annual officers na dito po sila mag-stay sa duration po ng online Christmas Institute. Kaya makikigamit po sila ng isang room natin sa school. Then, katulad ng in-announce natin kahapon, ang ating pong mga kabataan ay mayroon pong continuation ng online Christmas Institute ay yung face-to-face CI nagaganapin sa Angeles sa may San Antonio. Ito po ay zonal wide from Cabangan to Castillejos. Kaya po, makiisa po tayo doon. Pero, ang magbi-meeting pa lang po kami mamayang gabi para sa ibang mga details. Pero, ang barangay captain po ng Angeles ay pumayag. Ang kondisyon po, lahat ng delegates na mag-attend ay vaccinated. Kaya, hindi po pwedeng mag-attend yung hindi nakabakuna sa mga kabataan. Then, naisip ko lang po sa mga members ng Church Council, yung napag-usapan natin na January to overnight, medyo sagad-sagad po tayo ng puyat, kaya ini-atras po natin siya. Gaganapin na lang po natin siya ng 7-8 yata yon, Friday and morning ng Saturday para baka mag-prepare na sila sa sanctuary na ano natin. Pero after worship natin ng January 2, yan po ay first Sunday natin ng January 2022, ay sagot ko po yung pansit saka ano ba dito nakalagay? Saka kape. Kaya lahat sa worship po natin, after worship ay hindi muna tayo uwi agad kasi magpapansit po tayo. Batiin natin
hoping na kasama natin siya sa pagsamba. Bukas po ay 37th birthday ng bunso po ba ito? Bunso ni Ma'am Gia, si Cherry Colmenar. 37th birthday po niya bukas at patuloy natin siyang ipanalangin sa kanya pong pinagdadaanan na karamdaman. So lahat din po ng mga may birthday this last week po ng December sa pong pagbati sa inyo. Special na mayroon ding pong birthday sa 31 eh. Kaya saka na lang po natin yun batiin. May simba naman tayo sa 31. Ay, si Nanay bukas. Si Nanay Juanita po, bukas din pala. Kasabay ni Che na may birthday. Happy birthday po, Nanay. God bless po. Isama po natin sa panalangin. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, narito po kaming muli na sumasamba sa iyo. Tinataas at dinadakila ang isang buhay na Diyos na lagi pong nagpapala sa aming kalagitnaan. Kaya Panginoon, maraming salamat sapagkat alam po namin na nandyan ka. Sinamahan niyo po kami upang ang alay namin na pagsamba, na mga pagsamba sa panahon ng paghahanda namin sa iyong kaarawan kahapon, nadama po namin ang iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa lahat ng mga anak mo na ginamit mo upang sila po ay magpaawit, maging tagapanguna, tagapaghatid ng iyong banal na salita. Ginamit mo na magbigay sila ng inspirasyon sa amin sa pamagitan ng pagkakaloob ng mga pang-snacks at marami pang iba. Salamat po. Hindi po namin makalimutan ang Pasko ng 2021. Muli po kaming nagpapasakop sa iyong kadakilaan. Marami ka pa pong plano sa amin. Hayaan mo na ang linggong ito ay pagdugtungin namin sa pagsamba namin sa December 31 upang harapin namin at i-welcome namin ang panibagong taon na mayroong pagtitiwala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sapagkat maging sa panahon ng pagsubok at pandemya, natagpuan namin ang isang Diyos na mabiyaya na sa amin ay nagpapala at nagbibigay ng biyaya. Salamat po ng marami, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang aming iglesia, ang aming simbahan, sa lahat ng mga gagawin pa namin, Panginoon. Dalangin namin ang Online Christmas Institute. Kahit sa ganitong paraan, alam po namin na sasamahan niyo po kami upang ang mga kabataan ay patuloy silang mapagpala, maranasan ang kadakilaan mo. At ikaw ang siyang maranasan ng mga kabataan, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang aming plano na face-to-face CI. Dalangin namin ang mga kabataan na hindi masayang ang pagkakataon na ito na muli namin silang dalhin sa presensya mo. Patuloy na magtalaga ng kanilang mga sarili para sa paglilingkod ng walang patid sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po mga personal prayers ng bawat isa. Lalong-lalo na po, pinapanalangin namin si Nanay Juanita sa kanya pong kaarawan bukas. Pinagkatiwala sa iyo ang kanyang buhay. Salamat sapagkat may mabuting Diyos na alam po namin na nagpapala sa kanya at patuloy niyo po siyang pagpapalain. Ganon din po, kasama po namin si Ma'am Gia upang ipanalangin ang kanyang anak na si Che. Dalangin namin, Panginoon, na hindi lang yung kanyang kaarawan ang
mapagpala. Kundi ang aming sama-samang panalangin ay lubusang magpagaling sa Kanya. Bigay niyo pong birthday gift niya, O God, ang pagpapala ng pagpapagaling mo sa Kanya na higit sa mga gamot na Kanya pong iniinom, mayroong isang mapagpalang kamay na siya pong magbibigay ng tagumpay sa Kanya pong pinagdadaanan. Lord, we apply your stripes on the cross for her, and we claim that this very moment, the Holy Spirit is touching her, and we claim healing, O God. Salamat sapagkat alam po namin na mayroon kaming Diyos na nagpapagaling. Ganon din, Panginoon, sa lahat ng mga panalangin ng iyong mga anak, sa iyo ko po ito pinagkatiwala. Patuloy na pagpalain niyo po ang lahat ng mga nasalanta ng bagyo. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga tao na natagpuan ka at matagpuan ka sapagkat tinahanap mo kami. Ikaw ang makasumpong sa amin, Panginoon, sa lahat ng pagkataon ng aming buhay. Nialay namin na ang lahat ng mga natitira pang araw ng 2021 ay isang pagpapala para sa amin. Mayroon ka pang gustong gawin sa amin. Kaya kinatagpo mo kaming muli ngayong araw na ito upang kami po ay pagpapalain. Salamat sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Yung pong announcement natin kahapon para po sa ating special offering for Odette victims, ang ating pong simbahan sa kabuuan ay naglilikom ng pondo para itulong sa mga kapatiran at mga kababayan na naapektuhan ng bagyo. Yung box po doon sa likod para hindi na po natin maihalo sa ating regular offering, yung mga special offering po natin, doon na lang po natin ilagay. Anytime hanggang sa ating pong pag-uwi. Maraming salamat po. God bless us all. Para po sa ating pagbasa sa banal na kasultan, buksan po natin sa aklat ng Isaiah, chapter 35, verses 5 to 6. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi, mula sa kaparangan ay aagos ang tubig, at dadaloy sa desyerto ang mga batis. Tayo pong lahat ay tumayo sa pangalawang pagbasa na matatagpuan sa aklat ni Mateo, Kabanata 11, talatang 2 hanggang 6. Matthew chapter 11, verses 2 to 6. Nakabilanggo na noon si Juan na taga-bautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kita. Makakakita ang mga bulag, makakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the
voice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done. Purihin ng Panginoon sa mensahe ng awit.
maging sa panahon ng pandemya ay hindi uminto ang Diyos na nagpala. Amen po. At let us appreciate, bilangin natin at patuloy na pasalamatan ang Diyos sa ating pong mga pagpapala. So, today is December 26, first Sunday after Christmas. At tayo po ay mag-uusap sa title, sa tema na si Kristo sa panahon ng pandemya o kaya ay si Kristo sa panahon ng pagsubok. Inalis ko na yung pandemya kaya pinalitan ko na lang ng pagsubok. Kasi gusto nating i-claim na nagtagumpay na ang ating Panginoon. Nagtagumpay na po tayong lahat. Let us pray. Aming Ama at aming Panginoon, salamat po sapagkat mayroon din uli kaming pagkakataon na mag-usap sa iyong mga salita, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong layunin sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala. Pagindapatin niyo po kami na mapagpala sa aming pagsamba. Dahil alam po namin na nandyan ka, nalulugod ka na makipagtagpo sa amin. Kaya ganun din po kami. Dalangin namin sila na nasa mga online na pagsamba. Pagpalain niyo po kaming lahat at sama-sama kaming itinataas at dinadakila ka sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sa kasaysayan ng pagre-rebelde ng kaaway o ni Satanas, ang kanyang pangalan ay Lucifer. Siya ay isang anghel na nag-rebelyon, nagkudita siya sa Diyos sapagkat gusto niyang agawin yung pamumuno. Pero alam natin na hindi naman magtatagumpay yung kadiliman sa liwanag. Kaya po, mayroon tayong kaaway na nagre-represent sa darkness. So mayroong dalawang kingdom, the kingdom of light and the kingdom of darkness. Actually ay mas nauna pang dumating dito sa lupa yung kasamaan. Kaya yung pagkasalansan ng bersikulo sa John chapter 1 verse 5, and the light shines in the darkness. Mayroon na munang kasamaan, mayroon na munang kasalanan. Nandito na muna yung kadiliman bago dumating ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga ipinangako, prinapisi yung kanyang pagdating kasi mayroong kinakailangang ayusin sa mundo. Mayroong kinakailangang ayusin sa tao kasi nagkasala tayo. At yan po yung diyan din naman pinatunayan ng Diyos sa atin kung paano yung ginawa niya. Ngayong araw na ito ay yung lahat naman pinag-usapan natin noong mga simbang gabi at mga pagsamba natin hanggang kahapon ay parang karugtong siya ng ating pong pag-uusap ngayon. So, John chapter 1 verse 5, paborito natin verse ito dahil diyan ipinapakita ng Diyos yung kanyang tagumpay. And the light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it. Sa ibang salin po, mas gusto ko yung isang salin, sabi niya, and the darkness can never put it out. Yung kadiliman, hindi siya makapanagumpay sa liwanag. Kahit paano kadilim, di ba? Basta't may dala kang liwanag, mananaig at mananaig ang liwanag. Dahil ang liwanag na yan ay ang ating Panginoong Kristo. Sinisimbolo siya ng biyaya, kapangyarihan, pag-ibig ng Diyos na tumalo at nagpailalim ng lahat ng
plinano ng kaaway, kaya tayo po ay nagtagumpay. Sabi ni Tomas Monson, true love is a reflection of the Savior's love. Pag-usapan natin, tayo po, lagi natin tatandaan na yung pag-ibig na nararamdaman natin sa Diyos, nararamdaman natin sa asawa natin, para sa ating mga kapwa sa lahat, ay na-inspire tayo sa pag-ibig na unang binigay ng Diyos sa atin. Kaya po, tuwing Christmas hindi lang dapat araw-araw, mag-reflect tayo sa true love, which is the Savior's love or God's love. Sabi ni Tomas Monson, true love is a reflection of the Savior's love. In December of each year, we call it the Christmas spirit. So kasi yan yung yan yung ultimate expression ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Yung Christmas o yung mahal na araw, pwede nating sabihin na ganun. Na yung kadakilaan ng pag-ibig na ito, yung totoong pag-ibig na pwede nating makita ay sa pag-ibig ng Diyos at ng ating tagapagligtas na ang ating Panginoong Kristo. Kaya po, yung Christmas spirit ay sobrang makapangyarihan. Tignan na lang natin to Maraming kwento ng mga taong tumanggap kay Kristo during Christmas season. Sa mga simbang gabi, marami tayong mga karanasan na ibang pakiramdam natin sa mga panahon na yan. Yung mga kabataan, kaya nga po, kahit papaano ay gusto natin silang dalhin uli sa Spirit of Christmas sa pamagitan ng Christmas Institute, kahit online, at kahit one day lang, yung face-to-face. Kasi dala-dala niyan ng mga activities na ito, yung Christmas spirit. Maraming mga kabataan ang nakakilala sa Panginoon o tunay nilang nadama yung pagmamahal ng Diyos sa panahon ng Christmas Institute. At in addition to that, marami tayong mga pastor at mga diakonisa ayon sa kanilang patotoo. During Christmas Institute, doon nila tinanggap yung calling ni God na magpastor ako, magdiakonisa ako. Kasi po, laganap yung Christmas spirit dahil dyan. Doon sa mensahe na dinala sa atin ni John Dave, naalala ba ninyo na kailan naganap yung messianic prophecy according to Isaiah? Ilang years yon? Nagbibigay ng premyo si John Dave pag maalala ninyo. Ayun, naalala nila. 740. Pero yun yung messianic prophecy according to Isaiah. Mayroon pang sa pag-aaral ko at pinagbulay-bulayan ko nitong mga nakaraang araw para sa mensahe na ito, mayroon pang mas nauna. At kung titignan ninyo kung saan siya naisulat, Genesis chapter 3 verse 15. Ang Genesis chapter 3 verse 15, pasimula pa lang yan eh. Ano ba yung Genesis chapter 3? Genesis chapter 3, diyan po nagkasala ang tao. Diyan po sila natukso kay Satanas. Diyan sila sumuway sa Panginoon. Kaya nga po, ang refleksyon ko diyan ay may dinadalang another na mensahe ang Diyos sa atin sa pagkita ng mga sumulat ng Genesis. Alam niyo po ba yung 740 from Isaiah to Matthew, o from Isaiah to the birth of the Messiah ng ating Panginoong Kristo. Pero yung number of years or span of years
from Genesis to Revelation. Sama natin Revelation, baka magkamali. Genesis to Revelation, ang span of years niyan ay approximately 1,500 to 1,600 years. Yung kabuuan ng span of years ng banal na kasulatan. So, noong ipinangako ang tagapagligtas sa Genesis chapter 3 verse 15. Pansinin po natin and I will put enmity between you and the woman. Pag tingnan natin yung word na enmity sa dictionary, parang mutual hatred. Yung hindi pagkakasundo. Ang verse pala na ito ay pinapatungkulan ng Diyos doon sa serpent, doon sa ahas, doon sa nanukso kay Adam and Eve. Kaya sabi niya, gagapang ka, magmula ngayon gagapang ka. Sa mga interpretation nga nila sa creation, ang serpent daw dati ay hindi gumagapang. Parang part ng parusa niya na sa kanyang panunukso ay gumapang siya. I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Tignan natin yung capital letter na seed na isa, kasi yan ay pumapatungkol ng hindi lamang yung magiging anak sa lahi ng iglesia o ni Eve, kundi pumapatungkol din siya doon sa ipapanganak na bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoon. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Ito yung natin. Tinawag ang Genesis chapter 3 verse 15 na mother of prophecy. Kasi parang yung sinasabi ni Isaiah na ipinapisi niya na galing sa Panginoon, ay mayroon na siyang pinanggalingan na mas nauna. So sabi po diyan, Genesis chapter 3 verse 15, the mother prophecy. Genesis chapter 3 verse 14. So yun sinasabi ko kanina. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all the livestock. Sa lahat ng hayop, siya yung sinumpa. And all the wild animals, you will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity, yun yung 15. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. So, yun yung interpretation. God's promise that the crushing of the enemy will take place through the offspring of Eve was taken as reference to the coming Messiah. So, inihula na ng matagal. Alam niyo po, ang mensahe sa atin ng Panginoon sa bersikulo na yan, katatapos pa lang nagkasala ang tao, gumawa na agad ng paraan ang Diyos. Amin po ba? Katatapos lang. Parang mayroong isang Diyos na nagpaplano, gumagawa, inayos niya yung paraiso para sa tao. Doon siya mananahan, doon mananahan ang lahat ng mga tao. Ang gandang plano ng Diyos. Pero sumuway ang tao. Para bang yung Diyos, nandito siya, kaya nga yung Christmas spirit na sinasabi niya kanina, ay makikita natin yung true love. Ang Diyos ay mayroong totoong pagtatangi at pag-ibig sa tao na hindi natin kayang ipaliwanag. Kahit na ilang Pasko na ang lumipas at ilang mensahe na narinig natin tungkol sa pag-ibig ng Diyos,
hindi pa natin maabot yung katiting ng pag-ibig ng Diyos, kung paano ito kalaki at paano kadakila, kung paano yung sinasabing pag-ibig na walang kondisyon. Yung pag-uusapan sa Online Christmas Institute na Agape. Hindi natin mawari kasi para bang lahat ng pwede nating pagkukumpara sa atin. Pag magkasala yung tao, pag mayroong magkasala sa'yo, gagawa ka na ba agad ng paraan para maayos na agad yung taong nagkasala sa'yo? Hindi, magagalit ka muna. Pero yung Diyos natin, at yan ay paulit-ulit na nangyayari. Sa bawat pagkakataon na sumuway tayo. Sa bawat pagkakataon na gumawa tayo ng laban sa kalooban ng Panginoon. Sabi natin dati, kung narinig na po ninyo, mayroon akong linya dyan na, alam mo ba kapatid, nagkakasala ka yung eksaktong mga minuto na gumagawa ka ng kasalanan, hindi nawala ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Hindi lang niya mapagsabay na yakapin ka at yung kasalanan mo. Hindi niya pwedeng tanggapin yung kasalanan natin. Pero mahal niya tayo at gumagawa siya agad ng paraan. Initiator siya kung paano mo maayos yung sarili mo sa harap niya. Yun yung isang dyan eh. Yun yung isang kahanga-hanga sa Diyos. Naisip niya na kaagad yung Christmas story na yan. Kasusuway pa lang ng tao. Katatapos pa lang magkasala ng tao. Iniisip niya na yung resulta. Kasi po mayroong batas ang Diyos. Kasi isipin natin, pwede namang pinatawad na lang doon sa loob ng Garden of Eden. Mayroong mga batas ang Diyos na siya mismo hindi niya pwedeng suwayin. Halimbawa ay ang pagpapatawad, kinakailangan may pagbububo ng dugo. Kaya nung inaayos niya, sa pamamagitan ng kanyang sariling paraan kung paano niya maayos yung taong nagkasala, inisip niya na kaagad, naisip niya na, hindi pa bumaba si Kristo, naisip niya na naduguan yung kanyang anak na kabayubay sa krus at doon siya mamamatay upang bayaran ang ating mga kasalanan. Sabi natin kanina, nauulit po ito tuwing magkasala tayo at sumuway. Na nandyan ang Diyos lagi, na siya ang gumagawa ng paraan. Kaya pag nagkasala daw tayo ay huwag nating sabihin, nakabalik ako. Natagpuan ko ang Diyos kasi siya ang laging naghahanap at nakakatagpo sa atin. At ibinabalik niya tayo sa piling niya sapagkat yun ang kanyang pinakalayunin. Therefore, Christmas is just the beginning. Diba? Yung Pasko ay simula ng bagong simula. Kaya yan ay makahulugan sa atin kasi diyan natin makita na yung Diyos na gumawa ng paraan ay yung naisip niyang paraan, masakit din para sa Kanya. Ibigay niya yung Kanyang bugtong na anak. At yung bugtong na anak, kinakailangan siyang mamatay para sa atin. I forgot the author of this sentence. Ganun po natin na kinuha ko yan sa isang Christian author. Sabi niya, the darkness of our days is behind us. Karugtong po siya ito ng sabi niya, Christmas is just the beginning. Sabi niya, the darkness of our days is behind us. Jesus, the light came, and our brightest days are ahead. Lagi naman di ba, sabi natin kanina,
yung unang pagsuway ay gumawa ang Diyos ng paraan upang yung pagkakasala at pagsuway maging nandoon na lang sa likod. Mayroon ng bagong hinaharap si Adan at si Eva pagkatapos gumawa ng Diyos ang paraan. Ganoon din tayo kapag tayo ay nagkasala, pagkatapos nating humingi ng tawad dahil sabi natin kanina ay gumawa ang Diyos ng paraan. Paano mo makita, Lord, nagkasala pala ako? Yung kasalanan natin, pinatawad niya, nandiyan na sa likod. At sinasabi niya sa atin na mayroong isang bagong bukas na ipinapaharap niya sa atin upang maging maliwanag ang ating kinabukasan. Kaya nandyan yung direksyon eh. Nandyan yung direksyon ng Diyos na kinakailangan nating makita lahat at yung ipinangakong tagapagligtas ay hindi lang siya magliligtas sa panahon ng pagkakasala, kundi yung tagapagligtas ay magbigay siya ng magandang bukas. Mayroong direksyon na kinakailangan sundan natin sa parang sinasabi, bright future straight ahead. Sumunod tayo. Mayroong magandang biyaya na inihatid sa atin ng Panginoon. Kung noong sa Genesis pa, pinangako na yung tagapagligtas, balikan natin yung binasa sa atin ni Teacher Joella sa Isaiah chapter 35. 5 and 6 yung binasa sa atin, pero nakita ko po na ang buong prophecy o yung declaration ng Panginoon para sa kanyang bayan at para sa atin ay napapaloob siya sa Isaiah chapter 35 verses 1 to 10. So makita po natin yan ay mga declaration ng Panginoon. The desert and the parched land will be glad. Yung isipin natin na nakikita na ng Diyos na yung ilang na lugar, yung disyerto ay magkakaroon ng kagalakan. The wilderness will rejoice and blossom. Like the crocus, it will burst into bloom. It will rejoice greatly and shout for joy. The glory of Lebanon will be given to it. The splendor of Carmel and Sharon, they will see the glory of the Lord, the splendor of our God. Strengthen the feeble hands, steady the knees that give way. Say to those fearful hearts, be strong, do not fear, your God will come. He will come with vengeance, with divine retribution. He will come to save you. So nung pinapangako ng Panginoon, yung pagdating ng ating Panginoon Kristo, nakikita sa prophecy, nakikita sa vision kung paanong nagaganap yung lahat ng mga bagay. Nagiging masaya ang ilang. Natutuwa ang mga bundok, umaawit sa kagalakan, bumubuka yung crocus ay parang special cactus yan na nabubuhay sa desierto. Then will the eyes of the blind be opened, the ears of the deaf unstopped. Then will the lame leap like a deer, and the mute tongue shout for joy. Yun po yung text natin na binasa atin. Ang mga bulag ay makakakita, makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi mula sa kaparangan. Ito, karugtong. Verse 8 to 10. Ituloy po natin. Namnamin natin yung ano niya. And highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those the wayfaring men, through fools shall not err therein. No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon. It shall not be found there.
But the redeemed shall walk there, and the ransom the Lord shall return, and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Basahin ko pa sa Tagalog. Magkaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito, hindi makaraan ng mga makasalanan, mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Verse 10, babalik sa Jerusalem mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian ng kaligayahan, ang mga lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Si Kristo, sa panahon ng pagsubok, ay sa panahon ng pagsubok, o parang nangyari nung panahon ng pandemya, ito po yung mga nangyari. Mayroon pang isang verse pala, may isang slide. Noong daw 2020, mayroong isang salita na umusbong at napiling salita ng taon. Parang mayroon pang mayroong pa-contest at nanalo pa. Ang salita ng taon noong 2020 po ay pandemya. Na ang kanyang ibig sabihin, ang salitang pandemya, ang ibig sabihin ay hinirang na salita ng taon ngayong 2020 na ginanap na sa wikaan. Salita ng taon, edisyong pandemya. Ayon kay Professor Joy Santos, nagpresenta para sa salitang pandemya. Ito ang pinakamalaking salita na may pinakamalalim na kahulugan at pinakamakabuluhan sa lahat makalahok na salita. Napakalaki ng epekto nito sa buong mundo at lahat ng tao ay naapektuhan nito. Dito sa bandang kanan ko po, ang kahulugan ng pandemya ay paglaganap ng sakit, pandemiko, laganap, talamak, kalat na sakit, panlahatan, pambalana, universal, hawa-hawa, may epidemya. Pero yung una kong narinig yung salitang pandemya, ang kanyang kahulugan na narinig ko ay, it's more than epidemic. Kaya yung epidemya ay parang mayroong isang certain region na nagkaroon ng nakakahawang sakit. Ang tawag ay epidemic. Kaya nung nabuo yung salitang pandemic o nang pinakahulugan nila yung pandemics, it's more than epidemic. Ito ay pangkalahatan, kaya nga global yung kanyang epekto sa atin. Ang darkness, ang pagsubok, ang pandemya, mayroong ginagawa. Iniano ko na letter P lahat yung salita. Yan yung pinagdaanan natin na sa panahon ng pandemya, tayo po ay dumaan din sa mabigat na pagsubok ng buhay natin. Nagkaroon tayo ng anxiety. Hindi natin maintindihan yung ating sarili. Diyan tayo, palagay ko, walang taong hindi lumuha nung panahon ng pandemic. Nung lockdown, hindi ka makalabas. Hindi mo alam kung anong kakainin mo sa kinabukasan. Lahat po tayo ay natakot. Pakiramdam natin ay parang nauupos na kandila o kaya ay babagsak na tayo ng pabagsak. What is good news? Anong pinagpapasalamat natin? Salamat, parang yung title natin ngayon, salamat sa panahon ng pandemya may Panginoon. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Salamat sa panahon ng pagsubok, nandyan ang Panginoon. Tamang-tama po, nakita ko po itong picture na ito. Sabi niya, sinubok ako ng panahon, pero pinatatag ako ng Panginoon. Na, yan lagi yung sagot Tinatanong natin, Lord, bakit naman pinayagan mo po kami na dumaan sa ganito kabigat na pagsubok? Yung una, sinasabi ni Lord sa atin, hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok na hindi ninyo kaya. Ibig sabihin, kaya pala natin. Kaya lang parang ang laging sa akin ng Panginoon,
dito yan lagi sa taas na para bang ang pakiramdam mo, hindi mo kaya. Mayroon pang isang sinabi si Lord pagdating ng pagsubok, bibigyan kita ng lakas para magtagumpay ka. Para tumatag tayo. Para ma-ready natin yung susunod na generation. Siguro ito yung isang task natin. Sabi ni Madam Maricel kahapon, nakikinig po akong mabuti. Oo nga, baka itong virus na ito, baka hindi naman na talaga siya mawala. Ibibilang lang siya na isang virus na nandyan na kinakailangang pag-ingatan. Na kinakailangang, kung talagang naglalaps yung bakuna, na kinakailangang siguro mapag-aralan din nila na baka every 6 months, kinakailangang magpa-booster. Pero ang isang iniisip ko pa, kasi sinasabi ng banal na kasulatan na mayroong mga kahindik-hindik na pangyayari na mas iniisip nating darating pa. Na yung karanasan natin ngayon, siguro ay maituro natin sa ating mga anak at yung mga apo natin mamaya na mayroon tayong karanasan na ganito upang ipihanda sila, baka sila naman sa susunod. Mahalaga ang papel ng Panginoon sa ating pamilya at yung pagpapasa natin ng pananampalataya sa susunod na generation natin. Huwag tayong alam niyo po, yung mundong ginagalawan natin ay ang daming atraksyon na pwedeng umagaw sa isang bata, sa isang kabataan para hindi nila piliin ang magsimba. Hindi nila piliin ang mag-online worship. Pero malaking challenge sa atin na mga magulang. Kasi yung tagumpay natin ngayon, ina-attribute natin kasi mayroong isang Diyos na tumulong, mayroong isang Diyos na nagpala, mayroong isang Diyos na gumabay. Parang iniisip natin, kung hindi kay Lord, bumigay tayo. Kaya sabi natin, salamat sa panahon ng pagsubok, nandyan ang Panginoon. Kasi po sa Panginoon, laging may pag-asa. Kapag tayo ay nasa Panginoon, mayroong isang pinaghuhugutan tayo, sabi ay, habang buhay may pag-asa. Diba? Magandang din yon. Pero, mas gusto ko yung hanggat nandyan yung Panginoon, may pag-asa. Na yung pag-asa natin, yung kahit na, at naranasan natin nung panahon ng pandemic, di ba? O sa ibang mga pagsubok na dumaan sa buhay natin, mayroong tayong pinaghugutan ng pag-asa kasi nandyan yung Panginoon at andyan yung kanyang mga pangako. Yun na lang, wag na yung ngayon na 1,000 pala, yung 740 na lang. 740 years hinihintay nila. Na mayroong darating na tagapagligtas, pero ang mahalaga po nang hawakan sila sa mga pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ngayon ay nandyan nakalatag sa atin upang panghawakan natin lahat. Sa Panginoon po ay mayroong pagliligtas. Sabi nga natin kanina, kahit ang pagkapahamak ay gawa natin, mayroong Diyos na nagliligtas. Sa Panginoon, mayroong pong paggaling. Mayroon tayong mga pinagdadaan ng mga sakit. O yun, idagdag ko ulit, parang dialogue ko ito Sabi, kahit na ang karamdaman ay gawa din natin. Kasi maraming ng karamdaman. Maaring nagkasakit ka dahil
nagpabaya ka sa sarili mo. Hindi katulad ng virus, parang hindi mo kontrolado. Hindi mo nakikita, hindi mo alam kung saan mo siya pwedeng masaling at magkasakit ka. Sa Panginoon po ay mayroong pag-ahon. Kaya po, sa panahon ng pagsubok, mayroong ginagampanan yung Diyos na mahalagang papel sa buhay natin. Sa Panginoon, mayroong pananampalataya. Ang pananampalataya, hindi basta umusbong. Hindi basta umusbong. Sabi, Jesus is the author and finisher of faith. Ibig sabihin, galing sa Kanya, ibinigay sa iyo, at maging yung paglago nito, mayroon pa rin kinalaman ng Diyos para lumago. Sabi ng mga alagad, Panginoon, dagdagan mo naman ang aming pananampalataya. May pagkakataon na nanalangin sila, sabi nila, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Sa Panginoon ay mayroong saya ng pagpupuri. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon po ay mayroong pag-angat. Nung wala ako dito na nag-speak ako sa Santa Cruz, yung si Teacher Proy, ang prophecy ng Panginoon ay hindi ka nahahamakin uli. Hindi ka nahahamakin uli. Mayroong isang, naikwento ko na yata ito, pero tuwing Pasko, naaalala ko siya. Mayroong isang araw, magpapasko noon, mayroong dumating na matanda, pastor ako ng Wakon eh. Tama-tama na, pastor ako ng Bani, yung pastor doon ay nag-back out, pinasirkit sa akin. Mayroon akong mission noon. Kaya nagsisimba ako ng maaga sa Bani, tumatakbo ako ng 10:00 sa Wakon, tapos may simba pa ako sa hapon sa Candelaria. May dumating na matanda, sabi niya, Pastor, mayroon po akong regalo sa iyo. 2 sobre yung bigay niya eh. Yung isa para sa church, yung isa para sa iyo. Nung tignan ko, ilan ang laman nun? Siguro $300. Kwento niya yung kanyang sabi niya, nung pong mayap pa lang ako, sabi niya, doon sa lugar namin, ako po ang pinakamahirap na tao doon sa amin. Pero nananalig ako kay Lord. Hindi ako huminto na magsimba kahit nilalakad ko lang. Linggo-linggo, sabi niya, lahat ng gawain may prayer ako kay Lord. Ang prayer daw niya, sabi niya, Panginoon, baguhin mo naman yung takbo ng buhay ko. Nakapasok po siyang bumbero sa SBMA. After how many years, pumutok ang pinatubo. At isa po siya sa nabigyan ng privilege na makapunta sa ibang bansa dahil sa kanya pong naging experience diyan. At umayos yung kanyang buhay, napaaral ko lahat ng anak ko, sabi niya, mga anak ko, nadala ko na lahat doon. Maganda na yung buhay niya. Sabi niya, ito pa rin talaga. Siya pa rin yung nag-aayos ng buhay ko. Na aalisin ka ng Panginoon. Aalisin ka ng Panginoon doon sa hinahamak-hamak ka kasi ito ka lang. Kaya ang prophecy noon, ano bang araw yun? Hindi ka nahahamaking muli. Sabi nung isang pastor, sabi niya, dumating daw siya sa isang pastor. Sabi niya, Pastor, nahiya ako sa'yo. Bakit? Wala kaming kape, wala kaming asukal. Hindi ka namin mapakape. Sabi daw ng pastor, mula ngayon sa araw na ito, hindi ka na mauubusan ng kape. Diba? Kasi yun yung nating Pilipino eh. Pag mayroong dumating na bisita, wala ka man lang maipapakape.
Parang aping-api ka. Pero mayroong gustong pagdalhan sa atin ang Diyos. Iaangat ka ng Panginoon kasi sa Panginoon mararanasan natin ang sobrang pagmamahal na pinadama niya sa atin. May gagamiting mga tao, may gagamiting sitwasyon, may gagamiting pangyayari, may gagamitin ang Diyos para sabihin niya sa iyo at patunayan niya sa iyo na mahal ka niya. Sa Panginoon ay mayroong, sabi ni John Wesley, nung malapit na po siyang mamatay, sabi niya, the best thing of all is God is with us. At yung God is with us is a Christmas inspiration ng sabihin ng Panginoon. Tatawagin ninyo siyang Emmanuel, sabi ng anghel, na ang ibig sabihin ay God is with us. Ang Panginoon kailanman ay mula nung dumating siya, hindi na tayo iniwan. Ito po yung isa sa aking favorite verse. Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkalob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkalob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Ang aking simpleng paliwanag. Mayroong isang village, nangangailangan ng tagapagligtas kasi mayroong kaguluhan, nandyan na yung sunog. Mayroong hero na dumating si Superman. Pinatay niya yung sunog at kinalaban niya yung mga masasamang tao at umalis na siya. Pagkatapos ng kanyang pagliligtas, wala na siya. Fiction story, pero nagsasabi ng katotohanan na i-appreciate natin ang ating Diyos kasi pagkatapos ng kanyang pagliligtas, sabi niya, kung naipagkalob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakalob sa atin ang lahat ng bagay? Yung lahat ng bagay, sabi ng pastor, hindi ka na maubusan ng kape. Hindi ka na maubusan ng bigas. Iaangat ng Diyos yung buhay mo. Paparanas ng Panginoon sa'yo na mayroong isang Diyos na nagpapala at yung lagi mong sinasambit-sambit lang, God will provide. Diyan po, sinasabi niya, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Doon sa isang bersikulo, and all these things shall be added unto you. Pero may karugtong. Kasama ng kanyang anak. Doon sa fiction story ni Superman, ni Batman, at ni Spider-Man, pagkatapos silang magligtas, umaalis na sila kasi tapos na yung kanilang misyon. Pero ang ating Panginoong Sokristo, pagkatapos ng kanyang pagmimisyon, bumalik siya sa langit, pero siya pa rin yung ating saserdote, siya pa rin yung ating Panginoon. Nandito na siya sa ating puso, nandiyan na siya sa inyong pamilya, nandito na siya at hindi niya tayo iiwan kailanman. Amen po ba? Yung ating tagapagligtas, hindi nang iiwan. Sabihin natin, ang ating tagapagligtas, hindi nang iiwan. Kaya po, marami pa naman tayong talagang prayer kay Lord. Panginoon, ako, mayroon pa akong sablay, baka pwede naman. Mayroon pa po akong pangarap sa anak ko, mayroon pa po akong pangarap sa mga apo ko. Ang sabi ni Lord sa atin ngayon, hindi pa tapos si Lord sa iyo, marami ka pang dapat abangan. Kaya po, abangan natin ang susunod na kabanata. Ang mahalaga, nandiyan na si Lord eh. Siya na yung author ng buhay natin. Siya na yung author ng ating love story.
Kaya't abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Kasi yung iniisip natin na hindi natin kayang gawin, kaya niyang gawin. Mayroon pang dalawang nakita ko sa Hugot Kristiyano. I-type nyo lang po sa Google, Hugot Kristiyano, marami po kayo makita ganito. Sana kapag sinabi mo na mahal mo si Lord, hindi lang yun sa salita, sana makita din yun kung paano ka nabubuhay. Amen po, di ba? Sabi natin, regalo ni Lord sa atin, dumating siya, regalo naman natin sa Kanya kung paano tayo mabuhay. Last one. Basahin po natin lahat. Hindi sapat ang pagsabi ng, Opo, Lord. Samahan mo din ng pagsunod. Kasi mayroon lagi na, pag may sasakyan ka, nabangga yung sasakyan mo, dalhin mong ipaayos. Kahit mayroon kang full coverage ng insurance, mayroon kang babayarang konti. Ang tawag doon, participation fee. Mayroong gustong ayusin si Lord sa buhay natin. At mayroon siyang gustong gawin sa buhay natin. Kinakailangan mayroon tayong konting participation. At yung participation doon ay pagsunod. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ngayon po ay nasa panahon po tayo ng paghahandog. Tayo po natin tumayo. Diyos ng buong sanglilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama at aming Diyos, pinatunayan mo sa amin yung salitang God will provide. Pinatunayan mo sa amin ang salitang all these things shall be added unto you. Salamat po. Hindi namin mabilang ang pagpapala na ipinagkaloob mo. Salamat sapagkat mayroon kaming isang Diyos na sa iba't ibang paraan ay pinagpapala kami. At sa maraming pagkakataon, pinatunayan mo, Panginoon, na higit pa sa aming iniisip, higit sa aming hinihiling, pinagpala niyo po kami. Maraming salamat po. Narito po ang aming paghahandog. Pagpalain mo po ito, pagpalain mo rin ng paghahandog ng mga nasa pagsambahay. Ganon din sila ng mga online givers. Pagpalain niyo po ang aming pagkakaloob at matagpuan naming lagi ang isang pusong mapagpasalamat, masayang maghandog sa iyo. At ang aming panalangin, maranasan ng iyong mga anak ang siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo lamang. Amen.
Para po sa ating pangwakas na himno, awitin po natin ang Love Divine o Love All. Love Excel. O pag-ibig na dakila, sumaamin ka nawa. Sa tahanan mo'y tugma, busugin sa biyaya. Ikaw lumang mahaba, Jesus na mag-inibig, kaligtasan mo'y ibigin, sumapuso namin. Ang Espiritu'y ilang sa damdaming may hapis. Sa aming isip nang sa iyo'y masanib. Huwag mo kaming pabayaan sa kitang kasamaan. Ang banal mong kalooban, kami ay pangunahan. Tayo lahat ay tumayo. Ang lingap mo, papayang maparul sa nagakmang bigato. Ang anang kabuhay na nasa iyong dangal at hindi masusumpungan sa sino makilaban. Tayo patuloy na lumapit. Tayo manalangin. Papasalamat po kami, O Diyos, sapagkat sa panahon ng pagsubok, mayroon kaming Panginoon. Nandyan ka, O Diyos, sa amin. Hindi mo kami iniwan at hindi mo po kami pinabayaan. Mas lalo mong nililiwanag sa amin ang kadakilaan ng iyong layunin. At salamat po sa hindi may paliwanag na pag-ibig na mayroon ka sa amin. Inibig mo kami ng walang katulad. Nagkakasala pa lang kami, inihahanda mo na ang pagsagip upang makita namin ang aming pagkakamali at kami ay luluhod na hingi ng tawad upang kalimutan mong muli ang aming kasalanan at magkakaroon ng bagong simula ang aming buhay. Salamat po. Tulungan niyo po kami na hindi namin maabuso ang iyong pag-ibig, ang iyong paulit-ulit na pagpapatawad. Tulungan niyo po kami na makita namin yung tamang direksyon patungo sa isang bukas, patungo sa isang hinaharap na gusto mong kami maging at makita ang purpose ng aming buhay. Salamat po sapagkat hindi ka tumitigil sa iyong pagka-Diyos sa amin. Kahit hindi kami tapat, mananatili kang tapat. At tulungan niyo rin po kami na sa aming pagtatalaga ng aming sarili, kami po ay maging iyo
At ang buhay na ito, ikaw ang mapupurihan. Sapagkat hindi mo hahayaan na sa anumang kalagayan, pipilitin mong iangat kami. Hindi mo hahayaan, Panginoon, na matalo kami ng pagsubok, maging ng pandemyang ito. Hindi niyo po hinayaan na kami ay hindi magtagumpay. Salamat po sa pananampalataya at ang aming panalangin. Lord, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Tulungan kami na sa lahat ng pagkakataon, maging kami ay iyong anak na kinalulugdan mo. Salamat po sapagkat alam po namin na sapat ang iyong pag-ibig, sobra pa nga para sa aming lahat. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po sa panahon ng pagsagip. Hayaan niyo po na manatili ang kagalakan sa aming mga puso. Makapag-response din po kami ng pag-ibig sa iyong pag-ibig. At ganun din, Panginoon, makapagpatuloy kami na magpagamit sa iyo sa mga pamamaraang ibinigay mo rin para sa amin. Dalangin ko po mga personal prayers ng bawat isa at ang nalalabing araw ng taong 2021 ay gamitin mo pa rin. I declare overflowing blessing. Hindi ka patapos sa amin. Hindi pa namin iisipin, Panginoon, na sa 2022 maraming uling darating sapagkat itong mga natitirang araw, mayroong himala, mayroong kang pagpapala, mayroong kang gustong gawin, mayroong kang pagpapagaling na gagawin, mayroong pagpapalaya na gagawin sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang imposible sa iyo. Pinapanalangin ko po na ang kapangyarihan mo ay laging manaig sa amin. Pakinggan niyo po ang aming mga personal na panalangin sapagkat sa iyo lamang namin ito idinadaing. Sa iyo ang papurit pasalamat sa makapangyarihan at matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mga kapatid, minsan pa ay damhin natin na mayroong isang Diyos na sobrang magmahal at yakapin tayo ng pag-ibig na ito. Walang hanggang pag-ibig para sa atin. Maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Siya ay Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. At ang nag-uumapaw na pagpapala, maranasan nating lahat ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Yan, purihin ang Panginoon. Tayo po ay patuloy na pinagpapala niya. Humayo tayong taglay ang biyaya ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig at maging pagpapala tayo sa iba. Salamat po ng marami. Praise God.
sa likod